At buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan at tayo po ipapatuloy ang ating pag-aral. Tayo po sa unang Korinto Kapitulo 10 at tayo po papatuloy natin sa 12 hanggang 17 po ang ating babasahin. At ito po ang ating pagbubulay-bulayin at ating pag-aaralan sa hapong ito. At dito po sinasabi sa 10:12 ng unang Korinto, ganito, sabi, kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Katapwat, tapat ang Diyos na hindi niya tiutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Kaya mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ako'y nagsasalita tulad sa marurunong, hatulan ninyo ang sinasabi ko. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakipagkaisa ng dugo ni Kristo. Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi baga siyang pakipagkaisa sa katawan ni Kristo. Bagamat tayo'y marami, ay iisa lamang tinapay. Iisang katawan, sapagkat tayo lahat ay nakikibagi sa isa lamang tinapay. Ang ganyan po muna ang ating babasahin at ating pagbulay-bulayan. Kaya kung ibabalik natin sa 12, kaya nga tayo sinasabihan dito, kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, sabi, mag-ingat baka mabuwal. Makakala natin tayo nakatayo, ay tayo po pinag-iingat, baka tayo ay mabuwal. Sapagkat ganyan po sinasabihan tayo, na tayo binigyan ng halimbawa ni Pablo, tulad nga yung ating napag-aralan dito sa 6 ng itong unang Korinto na itong ating pinag-aaralan. Kaya nga sabi sa 6, sabi, ang mga bagay na ito nga'y pawang naging halimbawa sa atin. Yung po ay nangyari sa Israel. Sabi, ang mga bagay na ito'y nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Yung nga po yung Israel. Kaya nga tayo pagbibigyan ng halimbawa ni Pablo. Kaya nga yung nasabi sa atin. Kaya nga ang may akala na siya'y nakatayo, mag-ingat baka mabuwal. At yun po sa 10:11, kaya nga sabi dito rin unang Korinto 10:11, sabi, ang mga bagay na ito ngayon nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat ng pagpaalala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Kaya po tayo'y pinaaalalahanan sa mga bagay na ito tungkol nga po sa mga nangyari sa mga anak ni Israel. Kung paano po sila'y nagsipagnasa ng masama sa Panginoon. Kaya nga tayo po'y pinag-iingat. Kaya nga sapagkat tayo pong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Kaya nga tayo po'y pinag-iingat. Nga po sabi sa Roma 14:10 na tayo pong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sabi nga sa 14:10 ng Roma, tatapat ikaw, bakit ka humahatol sa iyong kapatid, at ikaw naman, bakit pinawalang halaga mo ang iyong kapatid, sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman. Tayo pong lahat. Kaya po tayo pinag-iingat na baka akala natin tayo nakatayo, sabi mag-ingat baka mabul. Tayo po lahat ay haharap sa hukuman, kaya sa hukuman ng Diyos. Kaya nga sabi sa atin sa Roma 12:1, kaya nga sabi sa atin, kaya nga mga kapatid, pinamahal ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay. Dapat po tayo ang ating katawan, ito po iharap natin sa Diyos na isang haing buhay, banal. Ano po ibig sabihin ng banal? Malinis. Na kaaya-aya sa Diyos. Ito po kalugod-lugod. Ibig sabihin, nakaaya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. O yung po sa English po, reasonable service. Katampatang paglilingkod. Kaya nga sabi sa Diyos, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya nga tayo po'y laging pinag-iingat. Kaya nga dapat ito po'y ating iharap sa Diyos na isang haing buhay na kaaya-aya.
sapagkat tayo pong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Kaya yung ating napag-aralan, kaya sabi sa atin napag-aralan, kaya sabi, ating takbuhin may pagtitiis ang mga takbuhing inilagay sa harapan natin. Ngayon nga po yung sabi sa atin na pag-aralan sa Hebreo 12 sa talatang 1, kaya nga sabi sa atin, kaya't yamang nakukup tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Yung pong mga takbuhing ilagay sa harapan natin, ito yung ating tatakbuhin. Kaya nga, tayo po yung sinasabi, kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat, baka mabuwal. Kaya tayo po yung pinaalalahanan ni Pablo, tulad nga po ng nangyari sa mga anak ni Israel. Kaya sa 13, ang sabi dito, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Yan po lahat ng mga tukso yan po kayang tiisin ng tao. Tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi lakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Yan po yung mga bagay. Yan po ating, ang Diyos din po ang gagawa ng paraan ng pag-ilag upang ito'y ating matiis. Kaya nga po ang sabi sa Santiago Kapitulo 1 sa talatang 13, kaya nga sabi po di Santiago sa 1:13 ng Santiago, huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Huwag po natin tayo nung sasabi po ni Santiago. Huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagat ang Diyos ay hindi matutukso sa anumang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kaninuman. Hindi po siya nanunukso sa kaninuman. Bakit po tayo natutukso? Ang sabi nga sa 14, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Yung po ang ating pag-iingatan, yung pong tayo ay mahikayat ng ating mga kasama. Kaya nga ang sabi nga sa atin ay tayo mag-iingat sa ating mga makakasama o yung ating mga kakasamahin. Ang sabi nga po dito sa unang Korinto 15:33, ang sabi nga, huwag kayong padaya, ang masamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Kaya nga, diyan po tayo pinag-iingat, yung pong ating mga makakasama. Sabi sa 34, gumising kayo ng ayon sa katuwiran at huwag magkasala, sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos, lalo na po ang ating makakasama, ang ating makakahalubi, mga ating kakasamahin ay walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Kaya nga tayo po'y mag-iingat, sapagkat diyan po tayo mahihila pagka po tayo'y nahihikayat. Yung po mga panghihikayat na yan ay diyan po tayo ay pinag-iingat. Kaya nga, ang sabi nga sa aklat ng Kawikaan sa Kapitulo 1, kaya po tayo mag-iingat ng ating makakasama. Ang sabi po sa aklat ng Kawikaan sa Kapitulo 1 sa talatang 10, kaya nga ang sabi dito, anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, kaya nga po baka ang ating mga kasama ay mga makasalanan, sabi, anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Yan. Huwag natin pong tutulutan. Sapagkat meron po sabi sa atin, anyo pa lang ng masama, layuan na natin. Lalo na nga po ang ating mga kasama ay mga makasalanan. Yung nga po siya sabi, yung pong mga walang pagkakilala sa Diyos. Kaya nga po tayo ay mag-iingat sa ating mga
makakasama na wag po nating tutulutan kung tayo hikayatin ng mga makasalanan. Kaya nga, ang sabi sa unang Tesalonica 5:22, layuan ninyo bawat anyo ng masama. Anyo pa lamang ng masama ay atin na pong layuan. Kaya nga yun sabi sa atin, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao. Kaya po natin tiisin yan. Datapat-tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso, ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Kaya lang po, yun po ang isang mahalagang bagay na tayo po'y mag-iingat sa ating makakasama. Yung ating mga kakasamahin, kaya nga yung sinasabi nga, ang masamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. Kaya nga kung tayo'y diyan po tayo mahihila kung tayo'y nahikayat na. Kaya sabi, huwag nating tutulutan. Yung mga bagay na anyo pa lang ng masama ay layuan na natin. Kaya nga sabi nga dito sa ulitin natin yung Santiago. Tuloy-tuloy natin yung 1. Itasan natin ng 12. Simulan natin sa 12, Santiago 1:12. Kaya nga sabi dito, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Dapat lahat ng mga tukso yan na nakapalibot sa atin, yung po'y dapat na nating matiis. Kaya sabi, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Kaya nga sa ulit natin yung sa 13, huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Kundi ang bawat tao, kaya yan po tayo na matutukso. Sabi, kundi ang bawat tao ay natutukso. Paano tayo natutukso? Pagka nahihila, yung mga nahihila na tayo ng sariling masasamang pita at nahihikayat. Yung pong panghihikayat na ganyan, yan po'y ating iingatan. Kaya nga sa 15, kung magkagayon, ang kasalanan, pagka naipaglihina ay mga nganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Kaya sabihin, ilang naman ganun. Mga ganyan po ang mga tao eh. Kaya sabi, huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Yan sa mga ganyan. Sapagkat tayo nga sabi, tayo diyang pinag-iingat na yung mga lalo na yung mga walang pananampalataya. Na sabi nga dito sa aklat ng Hebreo, sabi sa 3:12, sabi, magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling meron sa kanino man sa inyo na isang pusong masama na walang pananampalataya na maghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Kaya ganyan po tayo pinag-iingat sapagkat tayo po ay natutukso kung tayo nahihila na ng sarili masamang pita at nahihikayat. Yung mga ganyang panghihikayat, kaya sabi, huwag natin kung tayo may kasama masama, huwag nating tulutan. Anyo pa lang ng masama ay layuan natin. Kaya nga, ang sabi nga dito ng ating Panginoon sa aklat ni Mateo, Kapitulo 26. Kaya nga, ang pinakang mabisa pong sandata natin ay tayo po'y ating idadalangin. Sabi sa Mateo 26, talatang 41, kaya sabi, kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Yan po. Tayo po sa umaga pa lang, paggising, yan na po ang ating idadalangin. Tayo ilalayo sa tukso. Sabi, kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig na dapat mahina ang laman. Mahina po ang laman natin. Kaya nga sasabihin ng iba, tao lang tao natutukso. Kaya nga,
tayo po'y pinag-iingat. Pero ang sa pong mabisang sandata ay tayo'y manalangin. Kaya dito rin sa ikalawang Pedro, sa Kapitulo 2, sa talatang 9, kung sa tayo po'y sabi sa atin, tayo magpuwet at magsipanalangin upang tayo huwag may ingatan. Ay mo sinabi sa atin, ulitin natin. Ay, kayo mga puyat at huwag kayo mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang lamang. Kaya nga po ang sabi ni Pedro sa ikalawang Pedro, Kapitulo 2, sa talatang 9, kaya kung tayo, lagi natin tayo dadalangin, ang sabi nga niya dito sa 2:9 ng ikalawang Pedro, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso. Tayo po sa tukso. Basta ito ay sa pangyayari ng ating panalangin. Ang Panginoon ay marunong magligtas sa mga banal sa tukso at maglaan ng di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghukom. Kung tayo naman ay hindi tayo patutok, so sabi, at maglaan ng di matuwid, di mo na nga pong hindi mga matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghukom. Kaya po tayo mag-iingat. Kaya nga sabi, mapalad ang nagtitiis ng tukso. Tayo po ay tatanggap ng putong ng buhay. Kaya ngayon po ulit natin yung 1:12 ng Santiago, mapalad ang taong magtiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya, siya tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Ito po doon sa mga nagsisiibig sa kanya. Ay tuloy natin dito sa ika-14. Kaya nga sabi din sa atin, kaya nga mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Tayo po'y pinaiingat diyan sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Katulad nga po ng nangyari sa Israel, sabi sa 17 nitong unang Korinto, sapagkat ang Israel po ay siya po ay nagsisamba rin sa mga Diyos-Diyusan. Dito po sa 17 ng unang Korinto, sabi, nihuwag din naman kayong magsisamba sa mga Diyos-Diyusan, gaya niyong ilan sa kanila, yun po sa Israel, nung sila po ilabas sa Ehipto. Gaya niyong ilan sa kanila, ayon sa nasusulat, na upo ang bayan upang magsikain at magsiinom at magsitindig upang magsipagsayaw. Ganyan po ang ginawa ng Israel nung sila po ay ilabas sa Ehipto. Kaya nga po tayo binigyan ni Pablo ng mga halimbawa sa nangyari sa mga taga-Israel. Kaya sabi nga dito sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 78, dito po kasi ang nangyari sa Israel, Kapitulo 78 sa talatang 56 hanggang 59 ating babasahin. Kaya dito po yung sinasabi, gayunmay nanukso at naghimagsik sila laban sa katastasang Diyos at hindi iningatan ang kanyang mga patutuo, kundi nagsitalikod at nagsigawang may panglililo na gaya ng kanilang mga magulang. Sila ay nagsilisyang parang mandarayang busog, yung parang pana. Sapagkat iminungkahi nila siya sa galit ng kanilang mga mataas na dako at kinilos nila siya sa paninibugho ng kanilang mga larawang inanyuan, yung nga pong mga Diyos-Diyusan. Ulit natin yung 58, sapagkat iminungkahi nila siya sa galit ng kanilang mga mataas na dako at kinilos nila siya sa panibugho ng kanilang larawang inanyuan. Nang narinig ito ng Diyos ay napuot
at kinayamutan lubha ang Israel. Ganyan nga po ang nangyari sa Israel. Kaya nga yun ang sabi sa 17, huwag din naman kayong mapagsamba sa Diyos-Diyosan, gaya niyang ilan sa kanila ayon sa nasusulat, naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom at nagsitindig upang magsipagsayaw. Kaya tayo po'y sinasabihan dito sa ating pinag-aaralan, kaya nga mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. At sa 15 hanggang isa pa pong talata sa 8, unang Korinto 8:4, kaya tayo pinatatakas sa Diyos-Diyusan sapagkat ang Diyos-Diyusan po ay walang kabuluhan sa sanlibutan. Kaya nga dito sa unang Korinto 8:4 sabi, tungkol sa mga pagkain ng mga bagay niyahain sa Diyos-Diyusan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyusan ay walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa iisa. Kaya tayo po'y pinagkasabihan na tayo po'y magsitakas sa mga Diyos-Diyusan. Sa 15, tuloy-tuloy natin hanggang sa 17. Kaya nga dito sinasabi, ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong, hatulan ninyo ang sinasabi ko. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakipag-aysa ng dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagputol-putol, hindi baga siyang pakipagkaisa sa katawan ni Kristo? Bagaman tayo marami ay isa lamang tinapay, iisa lamang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Kaya dapat kasi tayo po ay nagpuputol-putol ng tinapay. Kaya nga sinasabi, ang saro ng pagpapala na ating pinagpala ay hindi baga siyang pakipagkaisa sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi baga siyang pakipagkaisa sa katawan ni Kristo? Sapagkat ito po ay kanyang ipinagbilin sa atin na yung pong sa ating pagpuputol-putol ng tinapay. Sapagkat hindi po natin maiinuman ang saro ng Diyos. Ang sabi nga dito sa dito sa talatang 11 sa 10:11 sa 10:21 nitong ating pinag-aaralan sa unang Korinto, sabi, hindi niyo maiinuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng demonyo. Kayo hindi maaring makisalo sa dulang ng Panginoon ni sa dulang ng demonyo. Sapagkat tayo po, yung pong sinasabi nga sa atin, ang saro ng pagpapala na ating ay hindi baga pakipagkaisa ng dugo ni Kristo. Ang tinapay na ating pinagputol-putol, hindi baga siyang pakipagkaisa natin sa katawan ni Kristo. Kaya tayo po'y pinag-iingat diyan po sa mga Diyos-Diyusan. Sapagkat yun nga po ang sabi sa atin, na hindi po natin maiinuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng demonyo, kayo hindi maaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Kaya sa talatang 19, kung itataas natin, ang sabi nga dito, ano ang aking sinasabi, na ang hain baga sa Diyos-Diyosan ay may kabuluhan o ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan. Subalit sinasabi ko na ang bagay na ihahain ng mga hintil ay kanilang inihahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo magkaroon ng pakipagkaisa sa mga demonyo. Kasi po tayo po nagpuputol-putol ng tinapay at saka po yung tayo umiinom sa saro ng Panginoon. Hindi po tayo hindi po natin maiinuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng mga demonyo. Kaya nga, ang sabi nga dito sa unang Korinto 11:23, sapagkat ito po ay pinagbili sa atin ng Panginoon
na itong pagputol-putol ng tinapay, ito po ay gagawin natin na pag-alaala sa Panginoon. Kaya nga sabi dito sa 11:23, ditong unang Korinteo, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang binigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito ng pag-alaala sa akin. Tapos ba tayo'y makikisalo sa dulang nga, sa saro ng mga demonyo? Kaya nga sabi, gawin ito ng pag-alaala sa akin. Ganyan din naman, hinawakan niya ang saro pagkatapos na makahapon. Sinabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom ng pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang saro, ay pinahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa siya'y dumating. Kaya nga sa 27, kaya nga nasabi, kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tayo po magkakasala. Kaya nga po tayo pinag-iingat dyan po sa mga inihahain sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga ang sabi nga po dito sa ikalawang Korinto sa 6:16, kaya nga anong sabi dito ni Pablo, ikalawang Korinto 6:16, anong pakipagkaisa meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Hindi po tayo dapat magkakaroon ng pagkakaisa sa mga templo ng Diyos, sa mga Diyos-Diyosan. Sabi, sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga sabi, kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magsihipo ng mga bagay na murumi at kay aking tatanggapin. Kaya nga, yan pong pagsamba sa Diyos-Diyosan ay tayo po'y kanyang pinaalalahanan na hindi po natin dapat may inuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng demonyo. Kaya tayo po'y pinag-iingat. Kaya nga kung sa atin ay may magyaya ng sa mga ganyang bagay, lalo na pagkamahal na araw, yung mga kuwan, hindi po tayo po'y umiwas. Tayo po'y pinag-iingat sa mga bagay na iyan. Kaya nga, ang sabi dito sa unang Korinto sa 10:27, ang sabi dito, kung kayo'y anyayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumaroon, anumang ihain sa inyo, sabi, kanin ninyo, at huwag kayo magsipagtanong ng anumang dahilan sa budhi. Kaya sabi sa 28, tatapat kung sa inyo'y may nagsabi, ito'y inihandog na hain. Kung ito po yung po kanilang mga hain na yan, huwag ninyong kanin. Dahilan yaon sa nagpapahayag ng dahilan sa budhi. Huwag po natin kakain. Sapagkat nga po hindi na, kaya nga sabi ulit ko 20, sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang mga bagay na ihahain sa ng mga hintil ay kanilang inihahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo magkaroon ng pakipagkasya sa mga demonyo at hindi nyo mainuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng demonyo. Kayo'y hindi maaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Kaya nga, tayo po'y pinag-iingat sa mga bagay na iyan. Kaya nga, tuloy natin sa 18. Nabiyasa po natin hanggang 17 lang Kaya nga sabi, tingnan ninyo ang Israel na ayon sa laman. Ang mga nagsikaid baga ng mga hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana. Kakaroon po tayo ng pagkakaisa sa dambana. Kaya itutuloy na po natin. Sabi,
Ano ang aking sinasabi? Na ang haing baga sa Diyos-Diyosan ay may kabuluhan o ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan. Subalit sinasabi ko na ang mga bagay inihain ng mga hintil ay kanilang inihain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo magkaroon ng pakipagkaisa sa demonyo, sa mga demonyo. Hindi ninyo may inuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng demonyo, kaya hindi maaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Kaya nga sabi ni Diyos, minungkahi baga natin sa panibugho ang Panginoon. Tayo bagay lalong malakas kaysa Kanya. Kaya nga sabi sa 23, lahat ng bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng bagay ay nararapat. Lahat ng bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Kaya nga po, hindi po lahat ay makapagpapatibay. Kaya huwag hanapin ni numan ang kanya sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Kaya sige, tuloy-tuloy na po natin at medyo may oras pa na. Kaya nga sabi dito naman sa atin, ito po na medyo mababago. Sabi, lahat ng pinagbibili sa pamilyahan ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anumang dahilan sa budhi. Ito po na may tungkol sa pagkain. Kaya sabi sa atin, lahat ng pinagbibili sa pamilyang bayan ay kanin ninyo, huwag kayong magsipagtanong ng anumang dahilan sa budhi. Sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan ay narito. Kaya po, wala pong ipinagbabawal sa atin tungkol sa pagkain. Kaya dito po sinabi na sa tayo, lahat ang ipinagbabawal po sa atin, yung pong mga inihahandog sa mga Diyos-Diyosan. Ito po na may walang masyadong paliwanag. Kaya sabi, kaya't kung kayo anyayahan ng hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumaroon, anumang ihain sa inyo, kanin ninyo, huwag na kayo magsipagtanong anuman dahil sa buti. Wala po, kahit ba dugo o ano, wala po tayong pinagbabawal lahat. Ang talaga pinagbabawal po sa atin, kasi sabi sa 28, datapwat kung sa inyo may magsabi, ito'y inihahandog na hain, yun po ang bawal sa atin, ay huwag ninyong kanin dahil andun nagsipaghayag ng dahil sa budhi. Budhi ang sinasabi ko, hindi ang inyong sarili, kundi ang iba, sapagkat bakit hahatulan ng ang kalayaan ng budhi ng iba. Sabi, kung makisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako'y alipustahin dahil sa aking pinagpapasalamat? Kaya kung kayo'y magsikain man o magsiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyong lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yung pong ating gagawin, yung pong sa ikaluluwalhati ng Diyos. Huwag kayong magbigay ng kadahilan ng ikatitusod sa mga Hudyo, sa Hudyo man o sa Grego man o sa iglesia man ng Diyos. Kaya gaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay akong lugod sa lahat ng mga tao. Hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y mga ligtas. Kaya, hanggang dyan po muna. Wala akong masyadong... At sa atin pong re-revisayin lang natin sa susunod dating pag-aaral. At hindi na po muna ang ating pag-aaral. At sa tayo po tutuloy na po natin sa susunod dating mga pag-aaral.